Di ba kapag 15,000 pesos yung pipiliin natin, ay automatic nakalagay dyan sa baba, 0% interest at wala ring processing fee. Hi guys, good afternoon. Once again, this is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay may ibabahagi naman akong isang cash loan app guys na sinubukan kong applyan. Ito po ay ang finbro.ph na nag-o-offer ng loan sa halagang mula 12,000 pesos hanggang 15,000 pesos. At 0% interest din daw po for the first loan. At wala din daw po silang idideduct ng mga service fees and hidden charges. Ay ganun, ayos ah. So, nang in-applyan ko guys, ito po yung nangyari. Sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito para masaksihan po nating lahat kung ano po ang kanilang sistema sa cash loan app na ito. Sa mga interesadong mag-apply nito, let's go! Ito, panoorin nyo. Bago ko po sisimulan, sa mga di pa nakasubscribe sa aking channel, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para ma-notify po kayo kapag may bago akong i-upload ng mga utang tutorial videos. Maraming salamat po! So ayan po guys, dahil hindi po natin madadownload ang cash loan app na ito sa Play Store, ay isi-search na lang natin dito sa Google. At i-search po natin finbro.ph. So ito po yung introduction nila guys at makikita din po natin ito sa kanilang mga ads. At ayan po, 0% for your first loan from 12,000 pesos. Finbro got your back. So sa simula pa lang guys, mainggan nyo po talaga tayo. So pag-aaralan muna natin sandali guys bago po tayo mag-fill up ng form. At dahil bago pa lang po tayo sa cash loan app na ito at first loan pa lang po natin, dito po tayo sa new. So sa makikita po natin guys, may nakalagay po dito, choose your loan amount. So ang ibig pala nilang sabihin guys, yung sinabi po nilang 12,000 pesos na pwede nating utangin for the first loan ay wala po tayong interest na mababayaran. So ang offer pala nila sa mga first timer ay mula 1,000 pesos hanggang 15,000 pesos. At kapag lagpas na po daw sa 15,000 pesos ang hiramin, ay para na daw po yun sa mga repeat clients. Meaning yung mga pabalik-balik ng umutang dito. At kapag gusto raw nating maka-avail sa kanilang 0% interest at wala ring service fee na babayaran, kailangan daw ang utangin natin ay mula 12,000 pesos hanggang 15,000 pesos. So makikita naman natin dito guys, kapag i-drag po natin itong may choose loan amount, kung ano po yung pipiliin nating amount, ay automatic na nakakompute dito sa baba. So tingnan po natin guys, di ba kapag 15,000 pesos yung pipiliin natin, ay automatic nakalagay dyan sa baba, 0% interest at wala ring processing fee. At kapag below 12,000 pesos na guys, at ayan po, may makikita na po tayong halaga ng interest at processing fee na madagdag sa ating utangin. So halimbawa po guys, gusto ko pong maka-avail sa kanilang 0% interest at no processing fee, ay wala tayong choice kundi itong 12,000 pesos yung hihiramin natin. So we'll see. So ayan po guys, 12,000 pesos na po ang nilagay ko. So dito sa baba may nakalagay na pong loan amount. And then ang next payment date ay February 19, 2024. At ayan po, 0 po ang interest. And then 0 din po ang processing fee. Tapos ang loan tenor is 12 months. Wow, 1 year ah. At ang total amount due is 12,000 pesos. No more, no less. So we'll see. Excited na ako ah. I-click na natin itong apply now. So ayan po, nakalagay na po dyan ang ating pinili na halaga ng ating utangin. And then magsimula po tayong mag-fill up ng form. Magsimula po tayo dito sa ating personal information. First po ay ang ating first name. Next ang ating middle name. Next po ay ang ating last name. Next po ay ang ating ID type.
Ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng finbro.ph guys. SSS, UMID, passport at driver's license lang po. Sa halimbawa sa akin, driver's license yung available ko. Next po ay ilagay po natin dito sa baba ang number ng ating valid ID. And then year at date kung kailan ma-expire ang ating valid ID. Next po ay ang ating birth date, kung kailan po tayo pinanganak. Next po ay ang ating gender, ang ating kasarian. Next ay ang ating civil status, kung single ba tayo, married or widowed. Next po ay dito na po tayo sa ating contact information. Silagay po natin dito ang ating active email address. Next po ay ang ating active mobile number. And then, pindutin po natin itong get verification code para makuha po natin yung verification code na i-send nila sa ating mobile number at dito po natin ilagay. At pagkatapos niyan, gagawa po tayo ng password. At ang gagawin po nating password guys ay kahit 4 characters lang po. At pagkatapos niyan, i-click po natin itong may dalawang maliit na box dito sa gilid to prove na sumang-ayon po tayo sa kanilang terms and conditions. At pagkatapos niyan guys, i-click natin itong continue. Please wait. It might take a few minutes to process your loan application. So ayan po, maghintay daw po tayo. At ayan po, baka gusto po nating palitan kung magbago ang ating isip. Pwede pa nating i-edit yan guys. So sa akin, hindi na po nagbago ang aking isip guys. Yan na po talaga ang aking hiramin. 12,000 pesos at ang loan terms ay 30 days. So 1 month. So take note guys, walang madadagdag na interest at processing fee. So in 1 month ay 12,000 pesos pa rin ang ating ibabalik sa kanila. Kasi kapag papalitan po natin yan, halimbawa nagbago ang isip natin, below 12,000 na pipiliin natin, so may interest po talaga at service fee. So yun na po talaga ang hihiramin ko. Itong sa loan term pala guys, mula 7 days pala hanggang 30 days ang pagpipilian natin. So kapag gusto natin 7 days, 8 days o ilang weeks natin babayaran, ay wala pa rin pong interest na madadagdag at processing fee. So siyempre doon po tayo sa 30 days para medyo matagal. So we'll see. Patuloy po tayo. So dito na po tayo sa ating employment information. So dito na po tayo sa ating occupation. Ano po ang ating trabaho. Pindutin lang natin itong box at may pagpipilian po tayo. So halimbawa sa akin yan po, business owner. Next po ay ang ating working industry. So mamimili naman tayo dito. Next po ay ang ating income information. So dito po tayo sa ating total monthly income. So kung maaari, malaking halaga ang ating ilalagay dito para sure approve. At ayan po. Next po ang ating total monthly expenses. So liitan natin dito guys. Yung tama-tamang liit lang na halaga. And then click natin itong continue. Uy, ano nangyari dito? Parang umiiba yata yung loan contract nila. But may loan tenure na nakalagay dito na 12 months. Okay, malaman din natin yan mamaya. So dito na po tayo sa ating relatives information. So parang character references din po ang tawag nito sa ibang app. So ilagay po natin ang ating full name ng ating relative. At din dito sa baba, kung anong relasyon ng pangalan dyan na isinulat natin. Halimbawa sa akin ay ang aking father. And then ilagay po natin ang kanilang phone number. And then click po natin itong continue. So dito na po tayo sa ating address information. So ilagay daw natin dito ang ating address. Like province, city, barangay, village, and street name. And then click natin itong continue. So dito na po tayo sa ating loan disbursement guys, kung saan po natin ito transfer yung pera na inutang natin dito. So halimbawa dito po sa bank account, i-click lang natin itong may box sa baba para makapili po tayo ng mga bangko na kapartner ng Finbro.
So ito po yung mga bangko na partner nila. At kapag nakapili na po tayo, ay lagay po natin ang ating account number dito sa baba. At halimbawa sa akin na itong e-wallet ang pipiliin ko. At ito po yung mga kapartner nilang mga e-wallets. GCash, PMaya, GrabPay, DCPay, OmniPay at StarPay. So halimbawa itong PMaya ang gagamitin ko. And then isulat po natin dito ang account number dito sa baba. Pagkatapos niyan, i-click po natin itong save. So dito na po tayo sa documents for verification. So dito natin i-upload ang ating mga valid ID at dito po tayo magsi-selfie. So kayo na lang po magbasa sa mga instructions guys. And then i-click po natin itong take a photo. I-click lang natin ito kapag okay na. And then click OK. Next po ay dito na po tayo sa ating selfie. Kailangan sa ating pagsi-selfie guys ay hawak po natin ang ating valid ID. So i-click na natin itong take a photo. Same lang din ang gagawin natin guys. At ayan po, kapag okay na po siya guys, i-click lang natin itong continue. Please wait. It might take a few minutes to process your loan application. So ayan guys, maghintay naman po tayo ng ilang minuto. At dito na po magkaalaman guys kung totoo po yung mga in-offer nila sa atin. So ito na po, loan is pre-approved. Your money is just 1 steps away. So ito na guys, magkaalaman na. Ito na po yung sinasabi ko. Napakikiligin lang po tayo sa umpisa. So ito na po yung result ng ating application. So ang in-approve lang sa atin guys is 1,000 pesos. At 12 months ang tenure guys. Pero may nakalagay po dito, next payment date is February 3, 2024. So 2 weeks lang po ang binigay guys. Pero may interest po siya na madadagdag at processing fee. May borrower's advantage package pa na 374. So sana yung 0% interest. Actually guys, pagkatapos nitong aking application ay may tumawag sa akin. Kailangan daw ipagpatuloy ang aking application dahil may promo daw po sila ngayon na 0% interest. Pero within 7 days lang po guys. So instead na 1,444 yung babayaran natin, 1,000 lang po daw guys. Kung ano po daw yung hiniram natin, yun lang po daw ang babayaran natin within 7 days. Nako, akala ko ba yung 12,000 na pinili ko yung makukuha ko ngayon. So hindi po ako interesado nito guys. Nakakatakot eh. Oo nga, wala ngang interest na madadagdag at processing fee. Pero anin mo yung 7 days lang, ibabalik mo na yung inutang mo. At kapag mag-reloan na po tayo, napakalaki na po nung interest. At sa mga interesado nito guys, i-click lang ninyo itong may maliit na box dito, lagyan ng check. And then i-click itong get a loan. Please like this video guys kung nagustuhan nyo at pakishare na rin sa iba para ma-aware din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial vlogs. God bless us all. Goodbye!